Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 701 hanggang Kabanata 710. Kabanata 701. Tumalon si Lin Chi mula sa lupa at nakangiting sabi, "Hoy, boss, paano kita masasaktan ng sumpa? Kung gusto kong sampain ang sarili ko, sasaktan ko rin ang walang pusong lalaking iyon, boss." Natapos na ang gawain na ipinagkatiwala mo sa amin, ang Golden Knights ng Shenting ay nasa California na ngayon, at sa tingin ko narito sila para sa iyo. Sa pagkakataong ito kasama ka dito, boss, tiyak na mapaparusahan ko ang mga apo na iyon. Sige, may gawain lang para sa inyong dalawa, bilasan nyo na at tapusin ang pagkain nyo at sumunod kayo sa akin, huwag kayong makagambala sa negosyo ng ibang tao. Para mag-order, nakikitang muling nagkakagulo ang dalawang lalaki, tumayo si Yehan at humarap sa may-ari ng tindahan ng pansit, at nakangiting sabi, "Kuya, nagulat kita. Ginulo ng dalawang lalaking ito ang negosyo mo dito. Dadalhin ko sila upang humingi ng tawad sa iyo." Pagkatapos magsalita, naglabas si Yehan ng isang makapal na tambak ng mga dolyar at inilagay ito sa kamay ng may-ari ng tindahan ng pansit, at nagpatuloy, "Kuya, huwag mong tanggihan ang kabaitang ito, at kung kailangan mo ng tulong pagbalik mo sa China, sabihin mo lang na kilala mo si Yehan sa Shanghai City." "Kuya, hindi. Nakababatang kapatid, paano naman ito, sobra na ito, at hindi naman ganito kalaki ang taon ng kita ko." Medyo nahiya ang may-ari ng tindahan ng pansit, ang eksena na nakita niya ngayon ay malaki ang epekto sa kanya, isang tao na halos kasing edad niya ay biglang naging isang binata sa kanyang maagang 20s, at lahat ng ito ay parang nasa panaginip. "Kuya, karapat-dapat ka." Pagkatapos sabihin ito, lumingon si Yehan at umalis kasama si Hu Feng. Nakikitang umalis si Yehan, hinawakan ni na siya Ben at Lin Chi ang kanilang mga bibig at sinundan ng kanilang kaukulang lalaki. "Tatay, sino si Yehan?" Sa loob ng tindahan ng pansit, nagtanong ang dalaga na may naguguluhang ekspresyon. "Hindi ko alam, marahil malalaman natin pagbalik natin sa China." Ang binata na ito ay hindi simple, kalimutan muna, hindi ito mga bagay na dapat tanungin ng mga ordinaryong tao. "Xiaohua, maglinis ka, sapat na ang buhay ko sa ibang bansa, bumalik na tayo sa China, ang perang naipon ko ay sapat na para makapag-aral ka." "Boss, ito ba ang hipag?" "Tama." Sa sasakyan, naglakad si Lin Chi sa backseat at tumingin kay Ho Feng na nakaupo sa co-pilot. Hindi nagsalita si Silly Ben, naisip niya na hanggat may babaeng lumilitaw sa tabi ni Yehan, sila ay lahat ay mga hipag, kaya hindi na siya magtatanong. "Hehe, ang tamis talaga ng bibig mo. May pagkakataon akong ipakilala sa iyo ang isang girlfriend sa ibang araw." Bahagyang ngumiti si Ho Feng, at nakaramdam siya ng sobrang ginhawa nang tawagin siyang hipag ni Lin Chi. Nakarinig nito, mabilis na ngumiti si Lin Chi at sabi, "Kung gayon, salamat, hipag." Pagkatapos sabihin ito, tiningnan ng lalaking ito si Xia Ben ng may pagmamalaki, na parang sinasabi, "Tingnan mo, maging mas matamis ka, may pagkakataon akong makakuha ng girlfriend kapalit ng aking hipag." Ang mga masters ng Shenting ay napunta sa California City upang subaybayan ang kinaroroonan ni Yehan sa lungsod na ito. Siyempre, bilang karagdagan sa Shenting, ang mga eksperto mula sa Distrito Siyam na ay nagsisiyasat din sa California City. Wala pang naganap na alitan sa pagitan ng mga puwersa sa ngayon, ngunit tila malapit ng magkaaway ang Shenting at ang mga awtoridad ng Coal Country. Dahil sa mga fragment ng banal na disk, ang karagdagang mga alitan ay mangyayari sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, lumitaw sina Yehan at Xia Ben sa saklaw ng mga eksperto mula sa ika-9 na distrito. Matapos matuklasan si Yehan, natural na tinipon ni Major General William ng ika-9 na distrito ang kanyang mga tauhan at nagsimula ng isang malaking pangangaso, hinahabol siya. Sa oras na ito, sa labas ng isang sakahan sa California City, ang lugar ay malayo at manipis ang populasyon, at sina Yehan, Hu Feng at Tian Tian at iba pang grupo ay nakatayo sa isang kagubatan na hindi kalayuan sa sakahan. Sa oras na ito, nagdial si Yehan ng telepono, at ang teleponong ito ay pag-aari ni Saint Lina. "Dalhin mo ang iyong mga tauhan sa sakahan sa mga suburb ng California. Hihintayin kita dito. Huwag mong subukan ang pasensya ko, kaya mas mabuting sundin mo ang sinasabi ko." Malamig na sabi ni Yehan sa telepono.
Sa kabilang panig ng telepono, ang hininga ni Saint Lina ay nagyayelo. Narinig niya ang boses ng lalaki sa telepono, at halos maduraj ng kanyang manipis na mga daliri ang telepono. Ano ba talaga ang gusto mo? Walang pakialam na sumagot din si Lina kay Yehan. Ngumiti si Yehan at sabi, hindi ito dapat itanong, ngayon mas mabuting gawin mo ang sinasabi ko, kung hindi, dapat mong malaman kung ano ang gagawin ko, malamang, ayaw mo talagang makita ang ganitong uri ng mga kahihinatnan. Pinagbantaan mo ako. Oo, pinagbantaan kita, pero kahit na, wala kang magagawa. Bibigyan kita ng isang oras. Kung hindi ka darating sa lugar na itinakda ko, ang iyong banal na mukha ay masisiyahan ng mga tao sa buong mundo. Pagkatapos magsalita, ibinaba ni Yehan ang telepono. Alam ni Yehan kung anong ekspresyon ang meron si Lina ngayon, ngunit wala siyang pakialam dito. Wala nang magagawa si Lina kundi sundin ang kanyang mga utos. Sino ang tinawagan mo? Tumayo si Wolfgang sa tabi ni Yehan at tumingin sa kanya ng may paghihinala. Ngumiti si Yehan at sabi, huwag kang mag-alala, malalaman mo mamaya, kung wala siya, hindi magtatagumpay ang plano natin ngayong gabi, kaya, ang taong ito ang susi, ito ay isang plano na pumapatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Punong-puno kayo ng masamang tubig buong araw, well, naghihintay akong masiyahan sa magandang palabas nyo. Pagkatapos noon, tahimik na naghintay ang lahat sa kagubatan. Sa oras na ito, sa hotel kung saan pansamantalang naninirahan si Saintess Lina, mahigpit niyang hawak ang kanyang mobile phone, na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang hayop na iyon ay tumawag at pinagbantaan siya, kung hindi niya susundin ang sinabi niya, hindi nang ahas si Lina na hamanin ang ganitong uri ng kahihinatnan. Kung ikakalat ang mga hindi marapat na larawan ng Holy Maiden sa kanlurang mundo, tiyak na hindi magiging mas mababa sa isang malaking lindol ang sitwasyon, at magiging mas baliw ang mga tao kaysa sa mga pornographic na larawan ng anumang nangungunang bituin sa kanluran. Ang kanyang hawakan ay napunta sa kamay ni Yehan, at hindi nang ahas si Lin na nahamanin ang pasensya ni Yehan. Kapag nangyari ang isang bagay na ayaw niyang makita, matatapos na ang kanyang buhay. Kaya, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay sinunod ni Lin na ang sinabi ni Yehan, at dinala ang Golden Knight sa lugar na sinabi ni Yehan. Kabanata 702. Sa labas ng sakahan sa mga suburb nang hindi naghihintay ng matagal, bumalik sina Lin Chi at Shaben, na nagkukunwari bilang si Yehan. Ang dalawa ay pumunta upang akitin ang mga eksperto mula sa Distrito Siam. Ang paglitaw sa anyo ni Yehan ay tiyak na papatayin ang lahat ng mga eksperto tulad ni Major General William Maakit. Maraming mga mahuhusay na tao sa Security Bureau at hindi mahirap magkukunwari ng isang tao sa hitsura ni Yehan. Boss, narito na ang mga lalaking iyon at maaari silang makarating dito sa loob ng 10 minuto. Lumitaw sina Lin Chi at Shaben sa tabi ni Yehan at ng iba pa. Sinabi ni Yehan, siguraduhin na hindi lalayo sa ruta ang mga lalaking ito. Boss, huwag kang mag-alala, sinadya naming iniwan ni Shaben ang mga bakas sa daan patungo rito. Kung hindi man lang matuklasan ng mga lalaking ito ang mga ito, hindi sila karapat-dapat na makapasok sa sikat sa buong mundo na 9th District. Tinapik ni Lin Chi ang kanyang dibdib at sinabi. Tumango si Yehan at sinabi, okay, malapit nang dumating ang mga tao mula sa Distrito Siam, at malapit nang dumating ang mga lalaking iyon mula sa Shenting, at hihintayin natin silang tumalon sa hukay ng apoy ng mag-isa. Hoy, kapag dumating na ang oras, ipagkalat natin ang 2 hayop na ito sa langit. Nakangisi si Lin Chi, isang malupit na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Di nagtagal, isang grupo ng mga masiglang masters ang lumitaw sa dilim at umikot sa sakahan. Maaari bang ito ang lungga ng hayop na iyon na Easterner? Tinitingnan ng kahoy na bahay sa sakahan, ang lycanthropist na silang Tay ay may mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang 3 sa atin ay papasok at titingin, at ang iba ay magbabantay sa paligid. Napakamatalino ng Oriental na lalaking iyon. Huwag mo siyang hayaang makatakas sa pagkakataong ito. Sinulyapan ni Major General William ang lycanthropist na silang Tay at ang superhuman na si Jolie. Ang 3 sa kanila ay pumasok sa kahoy na bahay ng sakahan kasama ang ilang mga masters, at ang natitirang mga eksperto mula sa Distrito Siam na ay lahat ay nagbabantay sa labas ng kahoy na bahay. Sa panahong ito, si Lina, ang Saintess ng God Court, ay lumitaw din sa labas ng sakahan kasama ang mahigit 50 Golden Knight. Tinitingnan ng mga eksperto mula sa Distrito Siam na mahigpit ng nakapalibot sa kahoy na bahay, isang Golden Knight ang tumuro sa Saintess. Sinabi ni Lin, Saint, lahat mula sa Distrito Siam na ay dumating na. Mukhang narito nga ang Oriental na lalaki.
Hindi sumagot si Lina, ang kanyang mga mata ay naglilibot sa paligid sa sandaling iyon, ang lugar na ito ay hindi pangkaraniwan, may isang napakamapanganib na aura sa hangin, ang puntong ito, bilang isang master, ay naramdaman na ni Lina. Gayunpaman, nang dumating si Lina dito kasama ang mahigit 50 Golden Knight, biglang mukhang kaaway ang mga masters ng ika-9 na distrito, nagbabantay ang kanilang mga mata, puno ng puot at takot. Mga tao ng Shenting, nauna kaming dumating dito. Dapat naming kunin ang ginawa ng mga Oriental sa Coal Country. Kung ayaw mong lalong lumala ang inyong relasyon, mas mabuting umalis na kayo rito. Isang master ng ika-9 na distrito ang tumingin sa mga tao ng Shenting at nagsabi sa isang malamig na boses. Nakasalalay iyon kung may kakayahan ka sa ika-9 na distrito. Dahil narito ang Oriental, tiyak na hindi siya hahayaan ng aking dakilang Diyos na makatakas. Matapos magsalita, mahigit 50 Golden Knight ang naglakad patungo sa kahoy na bahay isa-isa, ang kanilang mga mata ay walang pakialam, ganap na hindi pinansin ng mga masters ng ika-9 na distrito. Isang grupo ng mga tanga, nagmamadali silang mamatay, at sasabihin kung lahat kayo ay pupunta sa Diyos mamaya. Sa kagubatan, nagnisi si Lin Chi na may detonator sa kanyang kamay. Hanggat pinindot niya ang detonator, ang sakahan ay mawawasak ng tuluyan. Malapit na ang oras, dapat na natuklasan na ni Major General William at ng iba pa ang tunnel sa loob ng kahoy na bahay. Matapos magsalita, tumingin si Yehan sa nakatayong saint na si Lina, at tinawag siyang muli. Nang kumonekta ang telepono, kalmado lang na sinabi ni Yehan, kung ayaw mong mamatay, bibigyan kita ng 5 segundo para umalis sa sakahan. Matapos magsalita, agad na ibinaba ni Yehan ang telepono. Sa sandaling ito, nagbago ang ekspresyon ni Lina sa harap ng kahoy na bahay. Bago pa siya magkaroon ng pagkakataong mag-isip, bigla siyang umatras, habang mahigit 50 Golden Knight ay patuloy na naglalakad patungo sa kahoy na bahay. Naglalakad sa direksyon, pinindot na ni Lin Chi ang detonator sa kagubatan ng malapit ng makipaglaban ang mahigit 50 Golden Knight sa mga masters ng ika-9 na distrito. Sa panahong ito, sa loob ng tunnel ng kahoy na bahay, si Major General William at ang iba pa ay nagmamadaling tumatakbo patungo sa labas, dahil pagkatapos nilang makapasok sa tunnel, hindi nila natagpuan si Yehan, at ang bagong nahukay na tunnel ay puno ng mga paputok, ay isang bitag na sapat upang payagan silang makilala ang Diyos. Gumuho. Isang nakakatakot na pagsabog ang nagmula sa sakahan na ito. Ang mga apoy ay sumirit sa langit, pinunit ang kalangitan sa gabi, nag-iilaw sa mundo, at walang awa na winasak ang lahat sa loob ng radius na 100 metro. Sa sandaling sumabog ang mga apoy, nakita ng lahat ang eksena kung saan nilamon ng mga apoy ang mga eksperto mula sa Distrito Siyam at ang Golden Knight. Isang nakakasirang alon ng hangin ang nag-alis, isa-isa ang mga figure ay nilamon ng mga apoy, at walang awa na dinadala palayo. Ang paggalaw na ito ay nagpang-inag sa lupa. Sa ilalim ng liwanag ng apoy, si Saint Lina ay baliw na umatras sa kalangitan sa gabi. Ang malakas na liwanag ng apoy ay nag-iilaw sa kanyang magandang mukha na kasing lamig ng yelo. Kahit ang mga apoy ay hindi ito matuno. Sa sandaling ito, ang puso ni Lina ay ganap na nagyelo. Hiniling talaga ni Yehan na ilibing niya ang taong dinala niya rito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga apoy ay sumirit sa langit, at isang nakakatakot na pagsabog ang nagmula sa sakahan. Sa gitna ng pagsabog, ang mga masters ng ika-9 na distrito at ang Golden Knight ay nagdusa ng isang nakapipinsalang suntok. Ang mga figure ay itinapon palayo ng gumugulong na alon ng init. Pagkatapos lumapag, may ilan sa kanila ang naging mga bangkay na nasusunog sa kanilang mga katawan, at ang ilan ay may mga naputong paa at braso, na walang tigil na umiiyak. Walang sino man ang makakaligtas sa ganitong uri ng malaking pagsabog. Kahit na ang isang master tulad ni Yehan ay may napakababang tsansa na mabuhay dito. Sa sandaling ito, kahit na ang mga nakaligtas sa pamamagitan ng swerte ay nagdusa ng malubhang pinsala. Ang kanilang mga binti ay nasira, at ang ilan sa kanilang mga kamay ay nasira. Medyo nakakagulat ang buong eksena. Sa sandaling ito, nakatayo sa harap ng mga apoy, si Lina na may nagyayelong mukha ay naglabas ng baliw na murderous intent, at mahigit 50 Golden Knight ang nawasak sa ganitong paraan, na isang malaking pagkawala para sa Shenting, dahil ang lahat ng ito bago at pagkatapos, ang bilang ng mga Golden Knights na nawala kay Yehan ay umabot na sa 100. Mula nang maitatag ang Shenting, ang ganitong pangunahing kaganapan sa pagkawala ay hindi pa natagpuan ng ilang beses. Ang pagkawala ng 40 o 50 Golden Knight ilang araw na ang nakalilipas ay ganap na nagalit sa Papa. Ngayon, muling nagdusa ng ganitong pagkawala ang mga Golden Knight.
Kapag naiulat na ang bagay na ito sa Vatican, tiyak na magagalit ang korte, at malamang na siya, ang santo, ang magdadala ng kasalanan sa panahong iyon. Hayop, lumabas ka para sa akin. Ang tingin ni Lina ay kasing lamig ng yelo, at ang mga magagandang mata ay naglilibot sa paligid. Alam niyang pinapanood ni Yehan ang lahat ng ito. Ngayon, ang tanging ideya ni Lina ay patayin si Yehan. Hinahanap ba ako ng santo? Naglakad-lakad sina Yehan at ang iba pa mula sa lugar kung saan kumikinang ang apoy. Nakikita ito, ang kamay ni Lina ay naging isang manipis na espada, at tumama kay Yehan na parang kidlat. Ang malakas na murderous intent ay nagbalot sa kalangitan sa gabi, at ang bilis ni Lina ay hindi maihahambing na mas mabilis sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Nakikita ito, humihiyaw ng malamig sina Shaben at Lin Chi, at sabay silang sumugod. Ang Skybreaker at Overlord Spear ay umiikot patungo sa espada ni Lina. Si Lina ay isa laban sa dalawa, at ang kanyang bilis ay tumaas sa halip na bumaba, ang rapier ay naging isang nakakatakot na puting liwanag sa kanyang kamay. Kabanata 703. Boom! Nagbanggaan ng malakas ang mga pag-atake ng tatlo sa ilalim ng mapanuring mga mata ni Yehan at ng iba pa, at isang alon ng hangin ang nag-alis. Biglang umatras ang mga katawan ni Shaben at Lin Chi, huminto sa harap ni Yehan, at pagkatapos ay tumingin sila kay Lina na nakarelax ng may puot. Lumapit si Yehan at tinapik ang mga balikat ni Shaben at Lin Chi, at sinabi, maraming aso sa tubig doon na naghihintay sa inyo na alagaan sila, kaya iiwan ko sila sa akin. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, tumingin sina Shaben at Lin Chi sa mga Golden Knight ng God Court na nakahiga sa lupa na umiiyak at isang maliit na bilang ng mga eksperto mula sa ikasyam na distrito. Kahit na ang mga taong ito ay hindi napatay ng pagbomba, hindi na sila makagalaw. Okay, sira ulo Ben, iwanan mo ito sa amin dalawa para talunin ang aso sa tubig, at ipadala ang mga lalaking ito para makita ang Diyos. Nakangisi si Lin Chi, iwinasiwas ang Heavenly Halberd sa kanyang kamay, at sabay silang lumabas. Damn bastard! Galit na galit si Lina, at sa isang pag-iwas ng rapier sa kanyang kamay, isang puting puwersa ang nag-alis patungo sa likuran ni Shaben at Lin Chi ng baliw. Mukhang hindi alam ng babaeng ito ang kasalukuyang sitwasyon. Humingal si Yehan, at gumalaw ang figure, at lumitaw siya sa likuran ni Shaben at Lin Chi. Pagkatapos, isang nakakatakot na espiritual na enerhiya ang umugaw, at mahigpit na kinuyam ni Yehan ang kanyang palad. Kinuyam sa isang kamao, marahas niyang sinuntok ang pag-atake ni Lina, isang pagsabog ng liwanag ang sumabog, si Lina ay nasa likuran pa rin ni Yehan pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ng isang galaw, nagkatinginan ang dalawa, ang isa ay sobrang galit na gusto niyang sirain ang lahat sa harap niya, at ang isa ay mukhang kalmado na parang walang nangyari. Ikaw na masamang tao, ikaw ay napakawalang hiya. Ang paggamit ng isang napakasamang paraan, hinahamak kita. Masama ang tingin ni Lina kay Yehan. Ang rapier sa kanyang kamay ay nag-aalangan, na parang handa siyang atakihin si Yehan anumang oras. Salamat sa papuri. Nagngisi si Yehan kay Lina, gayunpaman, nakita mo na kung gaano ako kawalang hiya. Ngayon, mayroon ka bang anumang mga katanungan? Hinahamak kita sa napakababang paraan na iyon. Galit na sabi ni Lina. Walang pakialam na sinabi ni Yehan, hindi mo na kailangang hamakin ako. Itinuturing ka ng iba bilang isang santo, isang diyosa, ngunit hindi ako. Sa aking mga mata, maganda lang ang iyong balat. Nagpadala ka ng isang malaking bilang ng mga masters upang manghuli at patayin ako. Huwag kang magiging masama at walang hiya, gusto mo pa bang ilabas ko ang aking ulo para putulin mo? Boss, ano ang pinag-uusapan mo sa babaeng ito, putulin mo na lang siya. Sa panahong ito, si Lin Chi, na naayos na ang bagay, ay lumapit at tumingin kay Lina na may nakamamatay na ekspresyon sa kanyang mukha. Hinabol at pinatay sila ng mga masters, at sa huli, lumala ang mga bagay at hindi na maayos. Hindi, mas mabuting panatilihin siya. Tumingin si Yehan kay Lina ng may malamig na ngiti, at sinabi, ngayon wala ka ng ibang pagpipilian kundi ang nasa aking kamay. Dinala ng mga Golden Knight ang mga ito sa isang mapanganib na sitwasyon na nagdulot ng pagkawasak ng kanilang buong hukbo. Kung ikakalat ko ang balita, anong uri ng parusa sa tingin mo ang matatanggap ng saintes ng korte? Nakarinig nito, nanginginig si Lina sa galit. Malamig siyang tumingin kay Yehan at sinabi, ang iyong pagiging walang hiya ay nakakasuka sa akin. Ano man ang sabihin mo, aminin mo man o hindi, ngayon ay nasa iisang bangka na tayo, kaya mas mabuting magtulungan ang lahat. Kung gusto mong gumamit ng panlilinlang sa likod ko para saktan ako, ano ang babayaran mo? Sa tingin ko alam mo ang presyo ng mas mabuti kaysa sa akin.
Naglakad-lakad si Yehan, lumapit kay Lina at nagpatuloy, kung tapat kang makikipagtulungan sa akin, sa tingin ko sisirain ko ang mga nilalaman ng telepono, o ang mga salitang pangungusap, huwag mong hamanin ang aking pasensya. Matapos sabihin ito, umalis si Yehan mula rito kasama ang kanyang mga tao. Perpekto ang plano para sa gabing ito, na pumapatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Isang malaking pagsabog ang nagpuna sa lahat ng mga Golden Knight Master sa Shenting at ang mga Master sa ika-9 na distrito. Gagawin lang nitong mas galit ang mga awtoridad ng Cold Country at ang Shenting. Gayunpaman, naging isang nakamamatay na kaaway si Yehan, at hindi napapansinin ni Yehan ang mga bagay na ito. Matapos patayin ang mga Masters ng ika-9 na distrito at ang Golden Knight, pansamantala ay tahimik sa paligid niya. Boss, bakit hindi mo pinatay ang babaeng iyon, bakit mo siya pinanatili? Sa daan, naghihinala na tumingin si Lin Chi kay Yehan at nagtanong, pinapanatili si Lina, talagang makikinig ba ang babaeng iyon kay Yehan? Siyempre, wala sa kanila ang nakakaalam ng mga trick sa pagitan ni Yehan at Lina, at normal lang na malito. Mas kapaki-pakinabang ang pagpapanatili sa kanya kaysa sa pagpatay sa kanya. Marahil kakailanganin ko siyang gamitin para harapin ang Shenting sa hinaharap. Misteryosong ngumiti si Yehan. Tungkol sa dahilan, siyempre hindi niya sasabihin. Maaari bang sabihin niya na kumuha siya ng mga litrato ng santo? Pananakot sa kanya ng mga hubad na larawan. Hindi kailanman nang ahas si Yehan na ibunyag ang katotohanan ito, kung hindi, saan niya ilalagay ang mukha ng overlord ng China sa Timog. Tinawagan mo lang ang babaeng ito, tama. Tumingin si Wolfen kay Yehan at maasim na sinabi. Ngumiti si Yehan, siyempre siya. Kung wala siya, paano magiging matagumpay ang plano ngayong gabi? Tumawa si Wolfen at sinabi, dapat may ilang madilim na lihim sa pagitan ninyong dalawa, ngunit hindi na ako magtatanong, sa tingin ko ang babaeng iyon ay dapat na sobrang nagagalit ngayon, at natatakot akong pinatay kanya ng libu-libong beses sa aking puso. Tulad ng sinabi ni Wolfen, si Saintess Lina ay talagang sobrang nagagalit sa kanyang puso. Siya ay dinakip ni Yehan, na nagpapasindak sa kanya na kumilos ng walang pag-iingat at mapipilitang kontrolin ni Yehan, tulad ng ngayong gabi, kung si Lina kung hindi niya dinala ang Golden Knight sa sakahan na ito, talagang ihahayag ni Yehan ang mga larawan niya. Pagkatapos, sa kanlurang mundo, walang masisilungan si Lina, at maaaring magpataw din ng hatol laban sa kanya ang korte. Masamang hayop, Sampain kita na mamuhay sa impyerno sa natitirang bahagi ng iyong buhay at hindi na magkaroon ng pagkakataong muling mabuhay. Walang pakialam na tumingin si Lina sa direksyon kung saan umalis si Yehan, mahigpit na kinagat ang kanyang pulang labi, ngayon ang nangyari noong gabing iyon, kailangan niyang personal na iulat sa Papa. Tungkol sa kung paano magagalit ang Papa, hindi na ito isang bagay na kailangan niyang isaalang-alang, dahil gaano man magalit ang Papa, kailangan niyang tiisin ito. Dam Oriental, ikaw ba si Satanas mula sa impyerno? Ang mga mata ng Vatican, ang Holy Court, at ang Papa ay puno ng nakakapanginginig na murderous intent. Ang murderous intent na ito ay nagpangyari na parang nababalutan ng isang layer ng madilim na ulap ang buong nagniningning na bulwagan na nagpapahirap sa mga tao na huminga. Halos 100 obispo ang tahimik na nakaupo sa ibaba. Sa madaling salita, kapag nagagalit ang Papa ngayon, hindi matalino na magsalita ng walang pag-iingat. Lahat ng daan-daang Golden Knight na nagpunta sa Cold Country sa Shenting ay namatay sa labanan. Hindi ito isang maliit na pagkawala para sa Shenting. Kahit na lahat sa Shenting ay napupuot kay Yehan, si Yehan ay buhay pa rin at maayos. Sa kabaligtaran, siya ay nasa isang ganap na posisyon. Ang nakatataas na Shenting ay paulit-ulit na tinamaan. Kabanata 704. Papa, bakit hindi mo ako hahayaang pumunta? Sa sandaling ito, tumayo ang isang gwapo na lalaking nasa katanghalian ng kanyang edad at nagsabi, ang kanyang mga kilay na parang espada ay mataas na nakataas, at isang mabangis na aura ang bumabalot sa kanyang katawan, ngunit kung pakiramdam mo ito ng maingat, makikita mo na ang napakabangis na aurang ito sa kanilang mga gitna, mayroon ding isang pakiramdam ng kahinaan. Ang taong nagsasalita sa sandaling ito ay si Yeheshi, ang dakilang anak ng God Court, at ang biolohikal na ama ng 2 nakababatang anak, sina Yehechan at Yeheman. Namatay si Yeheman sa kamay ni Yehan, kaya natural na hindi makatulong si Yeheshi. Magiging walang pakialam siya. Nang hinahabol niya ang mga baliw sa kanlurang mundo dahil nalito siya nang marinig ang balita ng kamatayan ni Yeheman na ang baliw ay malubhang nakasakit sa kanya. Nakarinig nito, kalmado lang na sinabi ng Papa, anak kong Panginoon, hindi pa rin gumaling ang iyong sugat. Hindi mo kailangang gawin ito sa iyong sarili. Ang iyong target ay isa pang hayop na Oriental. Tungkol sa binatang ito, hahayaan kong parusahan siya ng Diyos. Pumunta ka upang harapin siya.
Parusahan ng Diyos ang mga matatanda. Nakarinig ng mga salita ng Papa, ang mga mata ng halos 100 obispo at ang dakilang anak ng santo na si Yeheshi ay nagkislap ng isang pahiwatig ng sorpresa. Ang mga matatanda na nagpaparusa sa Diyos ng banal na hukuman ay karaniwang hindi kumikilos kung walang anumang bagay na magbabante sa banal na hukuman, ngunit ngayon, upang harapin ang binatang iyon mula sa silangan, ipinadala ng Papa ang Diyos upang parusahan ang matanda. Hindi ko alam kung mayroon kang anumang opinyon tungkol sa aking desisyon. Tumingin ang Papa sa halos 100 obispo sa ibaba, at malamig na sinabi. Ang binatang ito ay hindi lamang nagpahiya sa aking hukuman, kundi pinatay din ang banal na anak, na nagdulot ng pagkamatay ng daan-daang Golden Knight. Kamatayan, kung hindi siya mamamatay, hindi lang tatawanan ng mga tao sa kanlurang mundo ang ating kawalan ng kakayahan, ngunit kapag lumaki siya, magiging isang napaka-nakakatakot na kaaway siya. Nararamdaman kong ang banta na dala niya ay mas malakas kaysa sa isang baliw. Sa pangunahing bulwagan, isang kardinal ang nagsabi, "Kamahalan na Papa, palagi naming susundin ang iyong desisyon, ang hayop na binatang ito mula sa silangan ay hindi dapat mabuhay, ngunit sa pagkakataong ito ay nawalan tayo ng marami, at may dapat managot sa bagay na ito, kung hindi, walang paraan upang patahimikin ang galit sa puso ng mga mananampalataya." Matapos marinig ito ng Papa, nanahimik siya sandali, at pagkatapos ay sinabi, "Mayroon talagang dapat managot sa bagay na ito. Na-notifican ko na ang banal na dalaga upang hayaan siyang bumalik sa Vatican. Lahat, magpadala ng utos upang pansamantalang ihinto ang lahat tungkol sa banal na dalaga. Ang anak ng langit ngayon siya ay nagpapagaling pa rin pagkatapos masugitan, kaya hayaan ang santo na alagaan siya sa aking palagay." Matalino ang Papa. Sa ibaba, nagsalita ang lahat ng mga obispo ng isa-isa. Sa pagkakataong ito ay nawala ng marami ang korte, at walang alinlangan na ang santo ang pinakamahusay na taong mag-uugnay. Kahit na walang kinalaman ang bagay na ito sa santo, ang Golden Knight ay nasa pamumuno ng santo, nagdusa ng ganitong pagkawala. Nang magalit ang Papa ng Shenting, nagalit din ang mga autoridad ng Coal Country. Sa pagkakataong ito, si Major General William, ang pinuno ng mga genetic warrior, silang Tai, ang pinuno ng lycanthropy, at si Joe Lay, ang pinuno ng mga supernatural na nilalang, ay lahat ay namatay sa 9th District sa pagkakataong ito. Ang ganitong uri ng pagkawala ay napakalaki. Ang presyo na binayad ng Coal Nation para sa paglilinang ng mga masters ay napakalaki. Ang pagkawala ng isa ay magpapahirap sa kanila, hindi nabanggitin ang direktang pagkawala ng 3 sa pagkakataong ito, kasama ang 12 ng mga masters na sinanay. Coal Country Intelligence Bureau, silid ng pagpupulong, sa sandaling ito, ang isang lalaki na may tuwid na katawan ngunit kalbo ay dahan-daang tumatapik sa mesa. Para sa mga tao, parang isang espiritual na epekto. Ang mga mata ng kalbong lalaki ay napakamatalas, at ang kanyang mga mata ay naglibot sa ilang mga tao sa silid ng pagpupulong, at ang walang pakialam na boses ay dahan-daang tumunog sa silid ng pagpupulong, "Bakit, kumain ba kayong lahat ng Coptes Chinensis ng Huaxia ngayon?" Walang salita. Nakarinig nito, naging mas tahimik ang silid ng pagpupulong, at walang nang ahas na sumagot sa mga salita ng kalbong lalaki. "Okay, kung hindi mo sasabihin sa akin, sasabihin ko na lang." Walang pakialam na sinabi ng kalbong lalaki, "Sa tingin ko kasing linaw mo ang aking kaalaman tungkol sa impormasyon tungkol sa Oriental na lalaki. Nanggaling siya sa kinamumuhian na Huaxia Kingdom, at may relasyon na ama-anak sa baliw, ngunit ang mga ito ay hindi ang pangunahing punto. Ngayon, hindi lamang nagdulot ng malaking pagkawala ang Easterner na ito sa mga hayop sa Shenting, kundi nagdulot din ito ng malaking pagkawala sa atin. Dahil sa kanya, karamihan sa mga bilanggo na nakakulong sa ika-9 na distrito ay nakaligtas. Dahil sa kanya, nagsikap ng husto ang ating bansa upang linangin ngayon, hindi lamang tinatanggap ng Shenting ang mga biro ng kanlurang mundo, kundi tayo rin ay itinuturing na mga biro. Sa ating sariling teritoryo, hindi natin kaya harapin ang isang Easterner, at paulit-ulit tayong nabigo. Hindi ka ba nahihiya rito? Boss, handang gumawa ng krimen at maglingkod si Jason para patayin ang mga tao sa Dongfang. Sa tahimik na kapaligiran na ito, tumayo si General Jason, ang nangungunang pinuno ng 9th District. Ang general ay nasa panganib na matanggal sa tungkulin. Gayunpaman, namatay ang 3 pangunahing general na si William, at walang nangunguna sa ika-9 na distrito ngayon, kaya muling nagbalik sa kanyang tungkulin si General Jason. Nakarinig nito, tumingin ang kalbong lalaki kay General Jason at walang pakialam na sinabi, "Jason, kung hindi dahil sa ang ika-9 na distrito ay hindi nangunguna ngayon, nakatayo ka na sa korte martial, at ang iyong gawain ngayon ay ayusin ang ika-9 na distrito. Ayaw kong magkaroon ng anumang problema sa ika-9 na distrito sa hinaharap, naiintindihan mo ba?"
Naiintindihan ko. Tumayo si General Jason ng tuwid. Tumingin ang kalbong lalaki sa mga tao sa silid ng pagpupulong at nagpatuloy, dahil wala kang kinalaman sa mga Oriental, maaari ko lang simulan ang Superman Project, at dapat kong patayin ang mga Oriental bago ang hukuman ng Diyos. Superman Project. Ito ay isang mahusay na eksperimento. Katulad ito ng plano ng paggawa ng Diyos ng Cold Country. Lahat ay naglalayong linangin ang pinakamatinding at makapangyarihang mga mandirigma. Sa kasamaang palad, nabigo ang plano ng paggawa ng Diyos. Si General Jason lang ang maswerteng nakaligtas, ngunit ang plano ng Superman ay naiiba, nagtagumpay ito, at ang unang batch ng mga mandirigmang Superman ay naging pinakamakapangyarihang individual na puwersa sa Cold Country. Gayunpaman, mula nang masubukan ang unang batch ng mga superhuman fighter, hindi kailanman ginamit ng Cold Country ang pinakamakapangyarihang individual na puwersang ito, dahil ang gastos ng mga superhuman fighter ay napakataas na ang Cold Country ay walang sobrang mapagkukunan para ipagpatuloy ang produksyon ang pangalawang batch ng mga superhuman fighter. Kung mawawala ang mga superhuman fighter, ang presyo ay magiging mas mabigat para sa kanila. Sa makatuwid, maliban kung talagang kinakailangan, hindi pipiliin ng mga awtoridad ng Cold Country na gamitin ang kapangyarihang ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nagdulot si Yehan ng pagkawala ng isang malaking bilang ng mga eksperto sa Cold Country, na nagalit na ang Pangulo at gustong patayin si Yehan sa lahat ng gastos. Si Han ay napatay. Director, ang Superman ang pinakamakapangyarihang individual na mandirigma sa ating mga kamay. Hindi ito maaaring i-activate hanggang sa isang kritikal na sandali. Kapag sinisi ng Pangulo, sisihin ang sisihin, gusto mo pa bang ikaw ang mananagot? Walang pakialam na sinulyapan ng kalbong lalaki ang taong nagsabi nito, at agad na sinabi. Inutusan ng Pangulo na patayin ang mga Oriental sa lahat ng gastos, at hindi kaya harapin ng peacekeeping force. Siya, ang tatlong pinuno ng ika-9 na distrito ay hindi kaya harapin siya, at mahalaga na magpadala ng mga superhuman fighter. Jason, sana mapabilis mo ang plano ng paggawa ng Diyos pagkatapos mong bumalik sa ika-9 na distrito. Kapag nagtagumpay ang plano ng paggawa ng Diyos, ang ating mga kamay ay magkakaroon ng isa pang mandirigma na may pinakamalakas na individual na lakas. Tumayo si General Jason at sinabi, huwag kang mag-alala, Direktor, ang plano ng paggawa ng Diyos ay nasa yugto na ng eksperimento, at sa tingin ko hindi na magtatagal bago magkaroon ng mga resulta. Nakarinig nito, tumayo rin ang kalbong lalaki at sinabi, napakaganda, huwag mo akong bigyan muli, ngayon alamin ang lokasyon ng Oriental ng mas mabilis hanggat maaari, at pagkatapos ay hayaan ang mga superhuman fighter na harapin siya, makikita ko ang resulta sa loob ng isang linggo. Cold Country, CA. Nagmamaneho ng kotse si Yehan ng mag-isa sa kalye, ngunit ngayon ay nagkukunwari rin siya. Sa kanlurang mundo, saan man, hindi na makikita ni Yehan ang kanyang tunay na mukha sa ngayon. Kapag lumitaw siya gamit ang kanyang tunay na mukha, siya ang kanyang lokasyon ay natagpuan ng kaaway. Unti-unti, dinala ni Yehan ang kotse sa isang liblib na eskinita, bumaba sa kotse, at nagsindi ng sigarilyo. Ang eskinita ay napapalibutan ng mga matataas na gusali, ngunit napakatahimik. Sa panahong ito, isang matangkad na kanluraning lalaki ang lumapit kay Yehan. Ang panig ni Han, sinabi, Mr. Ye, mangyaring, hinihintay ka ni Elder Kane. Kabanata 705. Tumanggaw si Yehan, itinapon ang kanyang pinag-usapan na sigarilyo at sumunod sa likod ng master na lobo. Siyempre, pumunta si Yehan dito upang makipagkita kay Kane na lobo. Nakontak na ni Kane ang Security Bureau upang makipag-usap sa kanya. Sa pamumuno ng master na lobo na iyon, sinundan siya ni Yehan hanggang sa isang underground garage. Sa loob, naroon si Kane ng tribo ng lobo at isang dosenang mga master na lobo. Nang makita si Yehan na paparating, ang mukha ni Kane hindi siya kasing saya nang makita niya si Yehan sa unang pagkakataon, ngunit sa halip ay may malungkot na hitsura sa kanyang mukha. Mr. Kane, dahil ba sa pumayag ang patriarka ng tribo ng lobo na pumunta ka sa akin ngayon? Nakangiting binati ni Yehan si Kane mula sa malayo. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, mapait na ngumiti si Kane at sinabi, Mr. Ye, natatakot akong bibigwin ka ni Kane. Tumanggi ang patriarka na makipagkita sa iyo. Nakarinig nito, sandaling nag-freeze ang mukha ni Yehan, at pagkatapos ay bumantong hininga siya at sinabi, mukhang wala akong ganitong biyaya upang makipag-usap sa marangal na tao, ngunit ayos lang, masaya akong makipagkaibigan sa iyo, Mr. Kane. Panipi. Sinabi ni Kane, Mr. Ye, pasensya na, masyadong makapangyarihan ang mga puwersang iyong na-offend sa kanluran.
Kung ang panig ng Shenting lang, hindi magkakaroon ng masyadong pag-aalala ang patriarka, ngunit ngayon ay kasangkot na rin ang Cold Country, kahit ang mga Titan, ang tatlong pangunahing puwersa, ang Satanic Legion at ang Hells Angels, ay may malaking opinyon sa iyo, at ang patriarka ay kailangang mag-isip ng 2 beses, kaya, ayos lang, Mr. Kane, normal lang na magkaroon ng mga alalahanin ang patriarka. Sa sandaling masyadong lumapit ang tribo ng lobo sa akin, natatakot akong magiging target ka ng paninisi sa kanlurang mundo. Sinabi ni Yehan, tumanggi ang pinuno ng tribo ng lobo na makipag-usap sa akin na kilala niya si Yehan, na nagulat kay Yehan, ngunit nabigo rin siya, ngunit kung pag-iisipan mo ito ng mabuti, sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, ang anumang kapangyarihan sa kanlurang mundo ay nasa isang nakakahiyang sitwasyon kung masyadong lumapit siya sa kanya, isang Easterner. Kahit na mayroong karaniwang kaaway ang lahat, hindi naman sila magkapareho ng lahi, at dapat silang magkaroon ng magkakaibang puso. Ang pangungusap na ito ay hindi lamang naaangkop sa silangan, kundi pati na rin sa kanluran. Gusto ni Yehan, isang Easterner, na makipag-isa sa mga kanluranin upang harapin ang kanluran. Mga tao, maliban kung siya ay may sapat na kapital, sino ang hahayaan na makita ng iba na ito ay kapakipakinabang, hindi kapakipakinabang, at napakamapanganib, sino ang gagawa nito? Tumingin si Kane kay Yehan at sinabi, Mr. Ye, isa lang ito sa mga dahilan kung bakit kita nakilala ngayon. Sa ngayon, nagduso ng malaking pagkawala ang Shenting at Meiguo dahil sa iyo. Kung hindi ka nila papatayin, hindi sila madaling susuko, kaya, mas mabuting umalis ka sa kanlurang mundo sa lalong madaling panahon, sa tingin ko magiging mas makapangyarihan sila sa susunod na gusto nilang i-target ka, ang aking pamilya ng lobo ay mayroon ding sariling paraan sa kanluran, hanggat gusto mo, ipapadala ka namin ng hindi mapapansin ng sinuman kanlurang mundo, ito ay personal na iniutos ng patriarka ng aking tribo ng lobo. Nakarinig nito, itinaas ni Yehan ang kanyang mga kilay na parang espada. Mukhang isang matandang Zoro rin ang patriarka ng lobo. Hindi niya piniling makipagkita sa kanya, ngunit pinili niyang tulungan siya ng lihim. Nakikipagkaibigan siya kay Yehan sa isang nakatagong anyo. Isang pamumuhunan, syempre, kung ang lakas ni Yehan sa kanlurang mundo ay sapat na malakas upang maging kapantay ng mga lobo, ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay tiyak na magiging mula sa dilim patungo sa maliwanag. Sa ngayon, si Yehan ay hindi lamang walang lakas sa kanlurang mundo, kundi hinahabol din. Walang alinlangan na hindi matalino na makipagkaibigan kay Yehan sa panahong ito. Kahit na ang mga lobo ay hindi natatakot sa Shenting at sa Cold Country, ngunit ang pagtulong sa isang Easterner, hindi kailanman maganda na maging target ng paninisi. Sa madaling salita, nang hindi nakikita ang sapat na mga benepisyo, walang sino man ang magtatagal ng mga panganib at mamumuhunan ng walang dahilan. Ang pagtanggi ng mga lobo ay nagdulot ng kaunting pagkabigo kay Yehan, ngunit wala siyang ibang paraan, sa pinakamasama, babalik siya sa silangang mundo. Maaari bang abutin ng mga masters ng Shenting at Meiguo ang China? Kung talagang nangahas ang Shenting at Meiguo na gawin ito, masaya nang makita ni Yehan na ang Huaxia ay ang kanyang teritoryo, kahit na isang makapangyarihang master ng Shenting ang pumunta doon, maaaring hindi siya makakuha ng pakinabang, lalo na ang Meiguo. Mukhang mas masahol pa ang pag-asa sa iba kaysa sa pag-asa sa sarili. Bumantong hininga si Yehan sa kanyang puso, wala na siyang pag-asa sa kanlurang mundo, hindi na pinaplano ni Yehan na manatili rito, at pagkatapos ay ngumiti siya kay Kane, Mr. Kane, salamat sa marangal na punong para sa akin, makikipag-ugnayan ulit ako sa iyo kung kinakailangan. Sinabi ni Kane, okay, narito ako sa California sa panahong ito. Kung naiisip mo ito, Mr. Ye, maaari kang makipag-ugnayan sa akin anumang oras. Ako, si Kane, ay nangangako na ipapadala kita ng ligtas palabas ng Western World. Matapos makipaghiwalay kay Kane, nagmaneho pabalik si Yehan sa base ng Security Bureau, ngunit tumanggi ang pinuno ng tribo ng lobo na makipagkita, na nagdulot ng kaunting pagkabigo kay Yehan. Ang lahat ng mga lobo ay tumanggi, malamang nagagawa ang ibang mga puwersa ng parehong pagpipilian tulad ng mga lobo. Ang pag-asa sa iba ay mas masahol pa kaysa sa pag-asa sa sarili, bumantong hininga si Yehan sa kanyang puso, na nag-iisa na nakaharap sa napakalaking Shenting at Cold Country sa kanlurang mundo, kaya niyang suportahan ito ng ilang sandali, ngunit imposible na maging maswerte magpakailanman. Kung masyadong madalas kang maglakad sa gabi, makakasalubong ka palagi ng mga maruruming bagay. Sa makatuwid, nagpa siya si Yehan na pansamantalang umalis sa kanlurang mundo. Upang makilala ng iba, maliban kung si Yehan ay may malakas na karapatan na magsalita sa kanluran, o ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay dumating sa kanlurang mundo, kung gayon mayroon siyang karapatang makipag-ayos sa iba.
Iniisip ang mga bagay na ito, tahimik na naninigarilyo si Yehan. Sa sandaling ito, biglang nag-focus ang kanyang mga mata, dahil naramdaman ni Yehan na ang isang aura ay nagkulong sa kanya sa sandaling ito, at ang aurang ito ay nagmula sa likuran niya. Dito, agad na lumingon si Yehan sa rearview mirror, at sa likod ng kanyang kotse ay isang puting kotse. Sa panahong ito, biglang bumilis ang puting kotse, nilagpasan ang kotse ni Yehan, at nagmaneho ng walang pagmamadali sa unahan. Na-target ka na ba? Tinitigan ni Yehan ang puting kotse sa kanyang harapan. Isang tao lang ang nasa kotse. Nakaupo siya sa upuan ng driver at matatag na nagmamaneho ng kotse, kahit na hindi siya nagpakita ng anumang puot kay Yehan, ngunit walang kahulugan ng pagbibigay daan. Sakto nang nagtataka si Yehan, isang pamilyar na tawag ang dumating sa kanyang cellphone. Hehe, huwag kang mag-alala. Ang nakikita mo ngayon ay ang aking tao, sundan mo siya, dadalhin kanya para makita ako. Nakarinig ng pamilyar na boses sa telepono, isang ekspresyon ng pag-aalinlangan ang tumawid sa mukha ni Yehan. Paano nalaman ni Old John na nasa kotse siya? Dapat malaman na nagpalit na ng hitsura si Yehan ngayon. Ngunit ang driver sa harap ay ang tao ni Old John, nakaramdam ng pagka-relieved si Yehan, nakangiting sinabi niya, Old John, mukhang malaki ang kapangyarihan mo sa kanlurang mundo, kaya mo akong makita kaagad. John, Cell Senador smiled and said, you are out of date. Now is the era of network information. I only need to locate your mobile phone number, and I can find you even if you are lying on the bed of the mistress of the president of the coal country. Nakarinig nito, ngumiti nang wala sa loob si Yehan. Si Old John ay ang nangungunang negosyante sa stock market at sa likod niya ay isang grupo rin ng mga nangungunang hacker. Gamit ang mga hacker na ito, isang simoy lamang ang paghahanap sa cellphone ni Yehan. Mukhang kailangan kong mag-ingat sa iyo, matandang kaibigan, sakaling matuklasan mo ang sikreto na talagang nakatakas ako sa kama ng mistress ng Pangulo ng Coal Country noong araw na iyon. Ngumiti si Yehan sa telepono. John, Cell Senador smiled and said, Haha, don't worry. Even if you run into the bed of the mistress of the president of the Coal Country, I will keep it a secret for you. In your Chinese language. We are the closest buddies. Wait for you when I arrive. I want to discuss something with you, and at the same time I have some bad news to tell you. Nakarinig nito, kumunat ang noo ni Yehan, at sinabi niya, okay, pag-uusapan natin ng detalyado kapag nakarating tayo doon. Matapos ibaba ang telepono, tumingin si Yehan sa puting kotse na nagmamaneho sa kanyang harapan at malapit na sumunod. Makalipas ang kalahating oras, huminto na ang kotse sa harap ng isang European-style villa. Sa loob ng kotse, isang matangkad ang kanluraning lalaki ay bumaba na may malamig na mukha, tinitingnan si Yehan na humihinto sa kotse sa sandaling iyon. Kabanata 706. Isang master ito. Pagkatapos bumaba ni Yehan sa sasakyan, sinulyapan niya ang matangkad na kanluraning lalaking ito. Tiyak na mas malakas ang lalaking ito kaysa sa Golden Knight. Kahit na alam ni Yehan na si Old John ay protektado ng mga eksperto, ngunit isang napakalakas na bodyguard, nakita pa rin ni Yehan sa unang pagkakataon. Kaibigan, mangyaring ipakita ang daan. Lumapit si Yehan sa matangkad na kanluraning lalaki at sinabi, kung may pagkakataon, gusto kong makita kung gaano kakalakas. Ang kanluraning lalaki ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Matapos niyang magsalita, naglakad siya patungo sa villa. Hindi pinansin ni Yehan ang sinabi niya. Pagkatapos pumasok sa villa, natuklasan ni Yehan na ang villa sa bulwagan. Sa sandaling ito, may kabuoang 6 na masters na nakaupo ng walang pakialam sa paligid ng bulwagan, tila maluwag, ngunit sa katunayan ang kanilang mga posisyon sa pag-upo ay tama lamang upang maiwasan ang mga emerhensya na mangyari. Ang 6 na master na ito, 5 lalaki at isang babae, kasama ang kanluraning lalaki na nagdala kay Yehan dito, may kabuoang 7 sa kanila. Sa sandaling ito, ang mga mata ng 7 taong ito ay nakatingin lahat kay Yehan. Ngayon, si Yehan ay nasa mundo ng paglilinang ng kanluran. Walang mga tao na hindi nakakaalam ng kanyang pangalan dahil ang pangyayari ni Yehan sa kanlurang mundo ay napakasensasyonal na mahirap para sa mga tao na hindi siya pansinin. Nang sinusuri ng 7 master na ito si Yehan, sinusuri rin ni Yehan ang 7 master na ito. Walang duda na ang 7 kanluraning ito ay lahat mga master ng pinakamahusay, at ang bawat isa sa kanila ay napakamakapangyarihan na nakakagulat. Si Old John mayroon siyang ganitong puwersa sa tabi niya na talagang hindi dapat maliitin. Dahan-dahang umupo si Yehan sa sopa sa gitna ng bulwagan, ang kanyang kalmadong mga mata ay naglibot sa 7 kanluranin, at naramdaman ni Yehan ang isang kakila-kilabot na krisis mula sa kanila.
Tiyak na lalaban si Yehan sa mga taong ito, ngunit kung babangon ang mga taong ito at aatake, ang sitwasyon ay magiging mas nakakatakot kaysa sa pagharap sa Golden Knight. Hehe, ano ang pakiramdam mo sa kanila? Sa sandaling ito, si Old John, na nakasuot ng puting suit, ay bumaba mula sa hagdan ng masigla, tumingin kay Yehan at nagtanong na may ngiti sa kanyang mukha. Napaka makapangyarihan. Sinulyapan ni Yehan si Old John at sinabi, Old John, hindi ko makita na ikaw, isang matandang lalaki, ay nagtatago ng malalim, at mayroon kang ganitong makapangyarihang puwersa na nagpoprotekta sa iyo sa paligid mo. Sa ilalim ng kanilang proteksyon, kami kung gusto mong patayin ka, walang pagkakataong makalapit sa iyo. Umupo si Old John sa tapat ni Yehan, at nakangiting sinabi, sulit silang manghuli dito kung makukuha mo ang iyong pag-aproba. Walang paraan, ako ay isang hindi matatulunang Diyos sa stock market, ngunit sa katotohanan, ako ay isang masamang matandang lalaki, nakasakit siya ng napakaraming tao sa paglipas ng mga taon, kung hindi siya protektado, hindi ako makakatulog ng mahimbing. Ngumiti si Yehan at sinabi, sa kanilang pagpoprotekta sa iyo, Old John, maaari kang pumunta at uminom ng tsaa kasama si Lady Luck sa gabi ng may kapayapaan ng isip. Haha, natural na iyon. Sila ang number 1 mercenary organization sa mundo. Sa kanila, ang aking lugar ay mas ligtas kaysa sa opisina ng Pangulo ng Coal Country. Malapad na ngumiti si Old John. Nang marinig ang sinabi ni Old John, ang mga mata ni Yehan ay naayos, ang number 1 mercenary organization sa mundo, ang karangalang ito ay hindi isang bagay na makukuha ng mga ordinaryong mercenary organization. Nagkataon, alam ni Yehan na mayroong ganitong mercenary organization, ngunit nawala na sila sa mundo ng mercenary sa loob ng maraming taon. Maaaring sila ba ay 7 kulay na bulaklak? Tinitigan ulit ni Yehan ang 7 master sa bulwagan. Ang 7 Color Flower Mercenary Organization ay talagang ang number 1 mercenary organization sa mundo noong panahong iyon. Ang pangkat ng mga upahang mandirigma ng tubig ay hindi kasing ganda ng 7 kulay na bulaklak noong panahong iyon. Ang 7 Colors Flower Mercenary Group, ang mercenary organization na ito ay kilala sa mundo ng mercenary noon. Alam ng mga tao sa silangan at kanluran ang kanilang pag-iral. May tsismis na ang pagkakataon na magkamali ang misyon ng 7 Colors Flower Mercenary Group ay 100% kumpleto, walang isang pagkakamali. Ang ganitong uri ng tagumpay ay itinuturing na alamat sa mundo ng mercenary ngayon, hanggang ngayon walang sino man ang nakakabasag sa himalang nilikha noon ng Chisahura sa mundo ng mercenary. Ngumiti si Old John at tumango. Bukod sa stock market, ang pinakapang-aalala niya sa kanyang buhay ay ang maakit ang 7 kulay na bulaklak sa kanyang panig. Kahit na ang presyo na kanyang binayad ay napakalaki, ang pera ay isang numero lang para kay Old John, hindi nagmamalasakit. Nang makita si Old John na tumango, huminga ng malalim si Yehan. Sa mundong ito, talagang ang pera ang nakakapag-magic, at nagawa ni Old John na makuha ang grupong ito ng mga tao na nagulat sa kanya ng husto. Bata, may kaunting kaalaman ka pa rin. Sa panahong ito, nang nagulat si Yehan, ang nag-iisang babae sa 7 kanluranin ay nagsalita ng magaan. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, isang napakamakapangyarihan at kakaibang babae, na kilala bilang Datura, dahil ang mga bulaklak ng Datura ay may 7 magkakaibang kulay, kaya mayroong 7 kulay na bulaklak, sa tingin ko ang babaeng ito ay dapat na ang pinuno ng 7 color flowers, mandala, tama. Naningkit ang mga mata ni Yehan at tumingin sa kanluraning babaeng ito. Ang babaeng ito ay malamang na higit sa 1.85 metro ang taas, maganda ang mukha at mainit ang katawan. Gayunpaman, ang babaeng ito ang pinuno ng Chisahura noon, kaya kailangan niyang i-renew ang kanyang lakas. Pumunta upang tansyahin. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, inilagay ni Mandala ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at kalmado lang na sinabi, hindi ko inaasahan na ikaw, isang bata, ay nakakaalam ng aking pangalan, ngunit kasing lakas ka ba ng mga tsismis? Tiyak na tatanungin ka ng aking mga miyembro kung may pagkakataon. Humingi ng ilang mga trick at subukan ito. Karangalan ko na makasabayan ang number 1 7 Color Flower Master sa mundo ng mercenary, at sasamahan kita anumang oras. Tumingin si Yehan kay Mandala at nagpatuloy, gayunpaman, kailangan kong iwasto ang iyong address, maaari mo akong tawaging Mr. Ye, maaari mo ring tawaging ako ng diretso na Yehan, ang mga salitang, maliit na puting mukha, ay marahil hindi angkop sa akin. Nakarinig nito, sinabi ni Mandala, oo, ngunit kung may kakayahan kang talunin ako. Hindi mo pa rin ako matatalo bilang isang babae. Ano ito kung hindi ka isang badass? Nakarinig ng mga salita ni Mandala, inikot ni Yehan ang kanyang mga mata.
Si Mandala, ang pinuno ng Seven Color Flowers, ay isang napaka-nakakatakot na babae. Maraming mga lalaki ang hindi kayang magawa siya ng maayos sa mundong ito. Lahat ba ng mga lalaking ito ay mga bad boys? Upang makipagkompetensya kay Dachura, naisip ni Yehan na wala siyang kakayahang iyon sa ngayon, kaya matalino na hindi nagpatuloy si Yehan sa mga salita ni Dachura. Ngumiti si Old John sa panahong ito, bihira kong makita si Miss Mandala na nagsasalita ng labis tulad ng ngayon. Mukhang pinahahalagahan kanya ng husto. Napakibit balikat si Yehan at sinabi, mas gugustuhin kung wala akong ganitong uri ng pagpapahalaga. Ang mga inaalagaan ng Mandala ay hindi dapat magtatapos ng maayos. Mukhang inaamin mo ang iyong kawalan ng kakayahan, natatakot ka pa nga sa isang babae. Nagngisi si Mandala sa sandaling ito. Tungkol sa mga nakakapukaw na salita ni Mandala, si Ye Hangxi ay ngumiti at sinabi, kung talagang iniisip ni Miss Mandala na ako ay walang kakayahan, kung gayon hindi ko alintana na makipag-usap sa iyo sa ibang paraan. Nakarinig nito, ang magagandang mata ni Mandala ay naglibot ng walang pakialam kay Yehan, at sinabi, hindi ko alintana, ngunit anuman ang uri ng paligsahan, ikaw ay palaging magiging ganito sa harap ng aking Mandala. Habang nagsasalita, itinaas ni Mandala ang kanyang gitnang daliri at dahan-dahang itinuro pababa. Kabanata 707. Nang makita ito, tinatimad na si Yehan na makipag-usap pa sa mandalaong ito. Ayaw niyang pukawin ang nakakatakot na babaeng ito sa ngayon. Tumingin si Yehan kay Old John at nagtanong, Old John, ang masamang balita na binanggit mo sa telepono kanina. Alam mo ba kung ano iyon? Nakarinig nito, itinuwid ni Old John ang kanyang ekspresyon, inayos ang kanyang mga salita, at sinabi, nakakuha nga ako ng isang bagay na masamang balita para sa iyo. Sa korte ng Diyos, ang mga matatanda na nagpaparusa sa Diyos ay ipinadala na upang harapin ka, at hindi lang iyon, bilang karagdagan sa mga matatandang nagpaparusa sa Diyos ng Shenting, inilunsad din ng Meiguo ang Superman Project. Ang mga masters na nilinang ng planong Superman na ito ay masasabing ang ultimate individual force ng Meiguo, at sila ay sapat na makapangyarihan upang makipagkompetensya sa Shentings. Ang 12 paladins ay inihambing sa isa't isa. Parusahan ng Diyos ang matanda, plano ng Superman. Naghihinalang tumingin si Yehan kay Old John. Nagpatuloy si Old John, mukhang mababaw pa rin ang iyong pag-unawa sa Shenting at Meiguo. Ang mga matatanda na nagpaparusa sa Diyos ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Shenting, at ang kanilang lakas ay mas mataas pa kaysa sa 12 paladins. Ilang tao ang nakakaalam na tungkol sa Superman Project, ito ay isang mahusay na eksperimento sa Coal Nation maraming taon na ang nakalilipas. Sa pamamagitan ng eksperimentong ito, maaari nilang gawing makapangyarihang mga superhero ang mga ordinaryong sundalo. Kahit na ang Superman Project ay lumikha lamang ng 13 superhuman warrior, gayunpaman, may mga chismis na ang isang superhuman warrior ay maaaring makipagkompetensya sa isang paladin, at ang mga superhuman warrior ng Cold Country ay nagdulot ng takot sa maraming bansa. Parusahan ng Diyos ang matanda, Superman Warrior. Bahagyang seryoso ang mga mata ni Yehan, at sinabi niya, mukhang ito nga ay napakamasamang balita para sa akin. Kapag naligaw ako ng mga taong ito, tiyak na magiging isang kakila-kilabot na sakuna, krisis. Ito rin ang dahilan kung bakit ako pumunta sa iyo. Nagpatuloy si Old John, parusahan ng Diyos ang matanda, Superman Warrior, kahit na alinmang panig ang iyong makaharap, hindi ka masyadong sigurado. Dinala ako ng 7 color flower upang makiisa sa iyo, ngunit isa lang ito sa kanila, at mayroon akong isa pang layunin, na hulihin ang isang superhuman warrior ng buhay. Hulihin ang Superman ng buhay. Tumingin si Yehan kay Old John, at naghihinalang sinabi, Old John, posible bang ang Superman na ito ay isang kayamanan pa rin? Kahit ikaw ay tinutokso. Ang mga mandirigmang Superman ay talagang mga kayamanan. Sila ay puno ng mga kayamanan. Ngumiti si Old John. Hindi mo alam na ang mga mandirigmang Superman ay ang pinakaperpektong mga mandirigma na nilikha ng iba't ibang gamot na henetiko, ngunit ang paraan ng paglikha ng mga mandirigmang Superman ay ang bansa ng Carbon ay nakatago, anuman ang paraan na ginagamit ng mga ahente ng iba't ibang bansa upang hanapin ito, kaya ang sagot ay matatagpuan lamang mula sa mga superhuman warrior. Kapag nabasag ang paraan ng paglikha ng mga superhuman warrior, gamit ang aking pinansyal na mapagkukunan, tiyak na makakagawa ako ng isang batch sa aking sarili. Lumabas, ibibigay ko sila sa iyo bilang regalo upang bayaran ka sa pagliligtas sa aking buhay. Nakarinig nito, nagulat ang ekspresyon ni Yehan. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Old John. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga salita ni Old John sa loob ng ilang sandali.
Ang ganitong uri ng pagkabigla ay hindi gaanong naiiba sa biglaang pagpanalo ng 5 milyong lottery ng isang ordinaryong tao. Hindi mo kailangang magulat. Tumingin si Old John kay Yehan at nakangiting sinabi, ibinigay mo sa akin ang buhay na ito. Sumumpa ako na kung may sino man ang maaaring pahabain ang aking buhay, ibibigay ko ang lahat. Nakikita ko ang iyong sitwasyon sa kanlurang mundo, at ito lang ang paraan na mababayaran kita, na nagpapahintulot sa iyo na magkaroon ng iyong sariling boses sa kanlurang mundo. Nakarinig ng mga salita ni Old John, huminga ng malalim si Yehan at sinabi, Old John, sa totoo lang hindi mo na kailangang gawin ito, taos puso kitang itinuturing na isang kaibigan, at ayaw kong bayaran mo ako, lalo na, labis mo na rin akong natulungan. Hindi, mangyaring huwag tumanggi. Sinabi ni Old John, ang Call Nation ay walang kakayahang magpatuloy sa pag-eksperimento sa pangalawang proyekto ng Superman, ngunit mayroon ako. Hindi pa rin mabibili ang buhay ng isang kritikal na may sakit na matandang lalaki, hindi nabanggitin, wala akong mga anak, sa isa pang 10 o 20 taon, kaya ko pa bang dalhin ang kayamanang ito para makita ang Diyos. Ang paggamit lamang nito upang tulungan ka ay makikita ang halaga nito. Panipi. Napagalaw si Yehan. Masasabing ang mga aksyon ni Old John ay para sa kanya, at ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan siyang makakuha ng matibay na paninindigan sa kanlurang mundo, kahit na sumasalungat sa dalawang higanti, sina Meiguo at Shenting. Bata, huwag kang magpakunwari, hindi ako naniniwala na hindi ka matutokso ng ganitong uri ng tukso. Ngumiti si Mandala kay Yehan, ang uri ng taong kinakabahan ay hindi kasiya siya sa kanyang mga mata. Ang kilos ni Old John ay tila hindi makatwiran kay Mandala, ngunit responsable lamang siya sa pagprotekta kay Old John, at hindi siya magtatanong tungkol sa ibang mga bagay. Hindi pinansin ni Yehan ang Mandala, tumingin kay Old John, at seryosong sinabi, Old John, kahit na ang iyong regalo ay hindi pa dumarating, nagpapasalamat ako ng maaga. Kapag nakakuha ako ng matibay na paninindigan sa kanlurang mundo, ang iyong kung gusto kang harapin ng iyong kaaway, ako, Yehan, ay tiyak na sisirain siya sa lahat ng gastos. Naniniwala ako sa iyo, magkaibigan tayo. Tumingin si Old John kay Yehan na may taos pusong ngiti. Talagang gusto niyang tulungan si Yehan, upang si Yehan ay magkaroon ng isang grupo ng mga makapangyarihang tagasunod sa kanlurang mundo, kahit na ang lakas ng Kisahua ay napakalakas, hindi pa rin ito kayang labanan ang Cold Country, lalo na ang Shenting. Kailangan ni Yehan ng higit pang mga eksperto upang tulungan siya sa kanlurang mundo. Old John, magkaibigan tayo magpakailanman. Tumayo si Yehan at niyakap si Old John, at pagkatapos ay nagpatuloy dahil inilunsad ni na Meiguo at Shenting ang isang makapangyarihang paghihiganti sa akin, mukhang kailangan kong bumalik at maghanda ng mabuti, mas mabuting alamin kung nasaan ang mga lalaking ito, para magawa natin ang aksyon. Sinabi ni Old John, si Miss Mandala at ang iba pa ay may malawak na network ng mga kontak sa kanluran. Sa pagkakataong ito, nag-activate ang Cold Country ng 4 na superhuman fighter. Ang kinaroroonan ng 4 na superhuman fighter na ito ay nasa ilalim na ng kontrol ni na Miss Mandala at ng iba pa. Wala pa tayong ideya tungkol sa pagpaparusa sa mga matatanda. Tumango si Yehan, at sinabi, okay, walang pagkaantala, Old John, babalik ako at magpapaimbestiga sa Elder God's punishment, at agad kitang aabisuhan kung may anumang mali. Hinihintay ko ang iyong magandang balita. Pagkatapos, isang master ng 7 Color Flower Mercenary Organization ang naghatid kay Yehan palabas ng villa. Tumayo si Mandala at naglakad kay Old John, at sinabi, mahal na Mr. John, sulit ba para sa iyo na bayaran ang isang Oriental sa lahat ng gastos? Nakarinig nito, ngumiti si Old John at sinabi, Miss Mandala, itinuturing kong pinakamatalik kong kaibigan si Ye. Ang aking buhay ay ibinigay niya. Masaya akong tulungan siya. Masyadong maraming kaaway si Ye sa kanlurang mundo. Masyadong makapangyarihan, hindi niya kaya suportahan siya ng mag-isa, at may kakayahan naman ako sa kanlurang mundo, dahil kaya kong tulungan siya, bakit hindi ko siya tutulungan? Dahil lang sa iniligtas kanya. Hindi maintindihan ni Mandala. Pumatay lang siya ng mga tao sa kanyang buhay, ngunit hindi nagligtas ng iba. Sa makatuwid, hindi niya maintindihan ang kasabihang ang pagliligtas sa buhay ay hindi mababayaran sa bibig ng mga ordinaryong tao. Hindi, pagkakaibigan ito. Umiling si Old John at sinabi, si Ye at ako ay may malalim na pagkakaibigan. Naniniwala ako na kapag nasa panganib ako, si Ye ay tatayo kahit anong mangyari. Well, mahirap para sa akin na maunawaan ang iyong pagkakaibigan. Napakibit balikat si Mandala. Nagpatuloy si Old John,
Miss Mandala, si Ye ay talagang napakabuti, ngunit hindi mo pa ito natuklasan. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan, makikita mo na hindi siya mas masahol pa kaysa sa anumang henyo sa mundo. Sa tingin ko kung kayo ay dalawa ay mag-uugnay, kayo ay isang match made in heaven. No. Ang batang lalaking iyon ay hindi sa aking panlasa. Magaanong ngumiti si Old John at sinabi, marahil, ang Superman Warrior ang aking pag-asa na bayaran si Ye. Sana gawin mo ang iyong makakaya sa pagkakataong ito. Sa pamamagitan ng paraan, hiniling ko ba sa iyo na ipaalam sa taong iyon? Nakarinig nito, sinabi ni Mandala, ang lalaking iyon ay napakamakapangyarihan, ang kanyang kinaroroonan ay pabago-bago, at ang kanyang pagkawala ay hindi pa naririnig sa kanyang mga tainga, ngunit ipapalaganap ko ang balita sa lahat ng direksyon, upang malaman niya nang hindi namin sinasabi sa kanya ang mga bagay dito. Mabuti iyon. Sinabi ni Old John, ang mga sundalong Superman at ang mga matatandang nagpaparusa sa Diyos ay ipinadala ng sabay, kahit na ikaw ay naroon, hindi ligtas. Kailangan mo ang tulong ng taong iyon upang ligtas na makapasa sa antas na ito. Ang aming plano ay magtatagumpay. Kabanata 708. Ang base ng Security Bureau sa California City, bumalik si Yehan dito, at agad na ibinalita ang tungkol sa mandirigmang Superman at sa matandang nagpaparusa sa Diyos. Siyempre, alam ng mandirigma at ng matandang nagpaparusa sa Diyos na ang dalawa ay nakakatakot na mga tao. Nang panahong iyon, ang bansa ng Carbon ay palihim na nag-eeksperimento sa planong Superman, at nagulat dito ang Huaxia. Nagpadala ito ng mga piling ahente sa bansa ng Carbon upang imbestigahan ang mga mandirigmang Superman, ngunit wala silang nahanap. Yehan, inactivate nila ang lahat ng mga mandirigmang Superman. Medyo mahirap ito. Kahit na isang superhuman warrior o isang matandang nagpaparusa sa Diyos, hindi natin sila kaya. Kahit na may tulong ng 7 color flowers, hindi tayo sigurado. Sichuan character. Sinabi ni Yehan, kahit na mahirap ang bagay na ito, kailangan ko itong harapin. Orihinal kong gustong umalis sa Western World sa loob ng ilang araw. Mukhang kailangan kong dumaan sa isang matinding labanan bago umalis dito. Team Leader by Tian. Ang bagay na ito ay lampas sa saklaw ng iyong pakikialam, ngayon gusto ko lang malaman kung nasaan ang matandang nagpaparusa sa Diyos ngayon, pumunta na ba siya sa bansa ng Carbon. Napakahalaga nito sa akin. Sa araw, sinabi niya, ang matandang nagpaparusa sa Diyos ay isang super expert na pangalawa lamang sa papa sa korte ng Diyos. Mahirap hanapin ang kanyang bakas, ngunit gagawin ko ang aking makakaya dito. Coal Country, California City Airport. Sa panahong ito, isang matandang lalaki na nasa 60 o 70 ang edad ang lumabas sa paliparan. Siya ay mga 1.7 metro ang taas, na itinuturing na isang maikling karamihan sa kanlurang mundo. Gayunpaman, ito ay isang simpleng matandang lalaki, ngunit ang kanyang pagkakakilanlan ay ang matandang nagpaparusa sa Diyos ng Shenting, at siya ay isang pag-iral sa tuktok ng kanlurang mundo ng paglilinang, na nagpapahintulot sa mga tao na tumingin pataas. Narinig kong narito ang batang lalaki mula sa silangan. Nagtataka ako kung mas mahusay siya kaysa sa baliw 20 taon na ang nakakaraan. Sa labas ng paliparan, tiningnan ng matandang lalaki ang lungsod sa kanyang harapan, bahagyang ngumiti, at pagkatapos ay sumama sa sadaloy ng mga tao, parang isang maliit na alikabok sa mundong ito, dumating at umalis ng walang bakas. Dumating ang matandang nagpaparusa sa Diyos ng Shenting sa California City ng Maygo. Wala ni Kizahuan ni Yehan ang nakakuha ng anumang balita. Ang super expert na ito ay dumating at umalis ng walang bakas, at mahirap para sa mga ordinaryong tao na mahanap ang kanyang bakas. Sino man ang superpower, kailangan ng lahat na maging maingat, dahil sa sandaling sila ay target ng ganitong superpower, ito ay magiging isang nakapipinsalang krisis. Tahimik na dumating ang matandang nagpaparusa sa Diyos sa bansa ng Carbon. Kahit na ang mga mananampalataya ng Shenting sa California, hindi niya sila inabisuhan, tulad ng isang dayuhang matandang lalaki na naglakbay sa buong mundo, dumating siya sa labas ng isang simbahan sa California, kahit na sinira ni Yehan ang isang Shenting sa California noong nakaraang pagkakataon ng kuta sa California City, ngunit ang makapangyarihang Shenting ay bumuo ng isa pang bagong kuta sa California City, muling nagpapadala ng mga masters upang mag-istasyon dito, nagre-recruit ng mga mananampalataya, at nagpapakalat ng mga turo. Sa labas ng bagong simbahan, pumasok ang matandang nagpaparusa sa Diyos sa simbahan na nakatalikod ang mga kamay, tulad ng isang maliit na dayuhang matandang lalaki. Sa sandaling ito, may isang pari at ilang mananampalataya sa simbahan. Ang pari ay may hawak na makapal na libro sa kanyang kamay.
Ang makapal na libro ay binabasa ang nilalaman sa itaas, at sa ibaba, ang ilang mga mananampalataya ay nakaupo sa bangko na magkahawak ang mga kamay, nakikinig na nakapikit ang mga mata. Pagkatapos pumasok sa simbahan, hindi ginambala ng matandang nagpaparusa sa Diyos ang pari na magpakalat ng mga turo sa mga mananampalataya. Sa simula, naglakad din siya ng ganito, hakbang-hakbang mula sa ilalim ng mga mananampalataya hanggang sa posisyon ng matandang nagpaparusa sa Diyos. 10 minuto ang lumipas, natapos na ang pag-awit ng pari, at sinabi sa mga mananampalataya sa ibaba, "Mga anak, ang ating dakilang Panginoon ay palaging kasama ninyo, at tutulong sa inyo na maalis ang mga sakit, karma, at sakit, at mamuhay magpakailanman. Amen." Matapos sumaludo sa pari, lumabas ang mga mananampalataya sa simbahan na may taos-pusong ekspresyon. Sa panahong ito, nilapitan ng pari ang maliit na dayuhang matandang lalaki na nakaupo sa likurang upuan, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng banal na liwanag, at sinabi, "Anak ng Panginoon, ikaw. Tigilan mo ang kalokohan, hayaan mong lumabas ang obispo dito para makita ako." Bago pa matapos magsalita ang pari, pinigilan siya ng matandang nagpaparusa sa Diyos, at ang kanyang mga matandang mata ay naglibot, na nagdulot sa pari ng panginginig sa buong katawan, lamig. Nakarinig nito, nagmamadaling sinabi ng pari, "Mahal na matandang Ginoo, mangyaring maghintay sandali." Matapos magsalita, nagmamadaling naglakad ang pari patungo sa likuran ng simbahan, at sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang matandang lalaki na dumating sa simbahan ay hindi simple, at hindi siya ang makakausap sa kanya. Di nagtagal, isang kanluraning lalaki na nakaputing damit ay naglakad mula sa likuran ng simbahan pagkatapos lumabas. Mabilis siyang lumapit sa matandang lalaki, at magalang na nagtanong, "Kamahalan, pinaparusahan ka ba ng Diyos?" Ang kataas-taasang Panginoong nagpaparusa sa Diyos ay darating sa California City. Natanggap na ng obispo na nakaputi ang balita, ngunit hindi niya nakuha ang tiyak na oras. Ang kinaroroonan ng Panginoong nagpaparusa sa Diyos ay hindi tiyak, at natural na lilito sila kapag gusto nilang lumitaw. Bahagyang tumango ang matandang nagpaparusa sa Diyos, at sinabi, "Kumusta na ang investigasyon sa Easterner na iyon?" Panginoong nagpaparusa sa Diyos, si Bishop Byron na nakaputi ay nagpapadala sa iyo ng kanyang mga pagbati at malugod kang tinatanggap sa California. Matapos sumaludo ng magalang, sinabi ng obispo na nakaputi, "Master, nagpaparusa sa Diyos, kahit na hindi pa natin natagpuan ang kinaroroonan ng mga Oriental, gayunpaman, ang ating mga tao ay nakalock na sa ilang mga lugar na ito, upang maiwasan ang pag-alarma sa iba, kaya palihim na iniimbestigahan ng ating mga tao ang mga lugar na ito, at hindi ko maisip na 2 araw upang malaman kung saan naninirahan ang mga Oriental sa California. Masyadong mabagal." Tumayo ang matandang nagpaparusa sa Diyos at sinabi, "Ang balita ng aking pag-alis mula sa korte ng Diyos ay hindi matatago ng matagal. Dapat nating hanapin siya bago mapansin ito ng mga taong silangan. Kapag naramdaman niya ang panganib at tumakas mula sa kanlurang mundo, susubukan naming alisin siya. Mahihirapan na siya." Nakarinig nito, sinabi ng obispo na nakaputi, "Parusahan ka ng Diyos, kung masyadong mabilis kang kumilos, natatakot akong gugulatin mo ang ahas. Bakit hindi ka nalang maghintay ng tahimik sa California sa loob ng 2 araw? Huwag kang maging masyadong magulo," sabi ng matandang nagpaparusa sa Diyos, "dalhin mo ako sa mga kaina-hinalang lugar na iyong nahanap, at gagamitin ko ang aking sariling paraan upang mag-imbestiga." Ang pag-iral ng mga Oriental ay hindi lamang nagpapahiya sa Shenting, ngunit isang banta rin sa hinaharap ng Shenting. Ito ay isang malaking banta, kaya mas gugustuhin kung patayin ang mali kaysa hayaan itong makatakas. Nakarinig nito, tahimik na tumango ang obispo na nakaputi. Isang araw ang dahan-daang lumipas, at tanghali na ngayon sa California City. Sa loob ng base, sina Yehan at ang iba pa ay nag-uusap ng mga bagay-bagay. Si Yehan ay takot na takot sa matandang nagpaparusa sa Diyos ng korte ng Diyos, hindi nabanggitin na may mga superhuman warrior na nakatingin sa kanya sa bukas. Masyadong mahirap hanapin ang kinaroroonan ng matandang nagpaparusa sa Diyos. Ang ating mga tao ay wala man lang ideya. Tinitingnan si Yehan na tahimik, mahigpit na nakakunot ang noo ni Tian-Tian, at pagkatapos ay nagpatuloy. Gayunpaman, kahit na tayo hindi natin nahanap ang kinaroroonan ng matandang nagpaparusa sa Diyos, ngunit hindi ko alam kung sino ang nagpakalat ng balita tungkol sa matandang nagpaparusa sa Diyos na ipinadala ng korte ng Diyos upang harapin ka. Ngayon, maraming puwersa sa kanlurang mundo ang nagbibigay pansin sa bagay na ito. Ang matandang parusa ay tiyak na lilito. Kabanata 709. Sa ganitong kaso, tayo ay nasa isang passive na sitwasyon. Kapag nagkaroon ng oras ang Shenting upang malaman ang ating lokasyon, huli na ang lahat.
Bumantong hininga si Yehan, wala na siya sa kanyang kontrol ang bagay na ito, at walang makakaalam kung paano ito magtatapos. Ito ang ikinababahala ni Yehan. Kung alam niya ang kinaroroonan ng matandang nagpaparusa sa Diyos, maaari niyang pigilan ito bago mangyari, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi umuunlad sa isang magandang direksyon. Para sa sitwasyong ito, wala nang magagawa sina Bai Tian at ang iba pa, ginawa na ng kanilang mga tauhan sa intelligence ang kanilang makakaya. Gayunpaman, nang walang magawa sina Yehan at ang iba patungkol sa kinaroroonan ng matandang nagpaparusa sa Diyos, biglang itinulak ng isang miyembro ng Security Bureau ang pinto at nagmamadaling pumasok, sinasabi, "Boss, may nangyari sa ating kapatid na nagbabantay sa labas." Ano ang nangyayari? Tumayo si Bai Tian at tumingin sa miyembro ng Security Bureau na may malamig na mukha, at tumayo rin ang iba pang mga team leader at tumingin sa kanya. Kung may nangyari sa mga kapatid na nagbabantay sa labas, kung gayon sila ay dapat na nahuli. Upang mapanood. Sa ilalim ng tingin ng ilang mga tingin, sinabi ng miyembro ng Security Bureau, "Boss, natanggap lang namin ang signal mula sa isang kapatid sa labas, ngunit nang sumagot kami sa liham, walang tugon mula doon, at kahit na ang komunikasyon ay naputol." May nangyari. Seryosong tumayo si Yehan, at sinabi, "Team leader sa araw, kailangan nating agad na lumikas dito, at dapat na mabilis ang bilis, at mas mabuting hindi tulad ng iniisip ko, kung hindi, lahat tayo ay papatayin sa pagkakataong ito. Mas masamang kapalaran kaysa sa mabuting kapalaran." Nakarinig nito, agad na nagbigay ng utos sa araw. Tumingin siya sa mga team leader at sinabi, "Lahat, ang lugar na ito ay na-target na. Wasakin ang lahat sa base, at sabay-sabay tayong lumabas." Pagkatapos, na-mobilize ang lahat ng mga team leader at winasak ang lahat ng kagamitan sa base. Dumating si Yehan sa exit ng base, na isang residential building para sa pantekip. Sa labas, naramdaman ni Yehan ang isang nakakatakot na krisis na kumakalat. Sa loob ng base, ang malaking kamay ni Yehan ay nakalagay sa hawakan ng entrance door ng base. Ang pagbukas ng pintong ito ay haantong sa sala ng residential building. Sa labas ng gate, naramdaman niya ang isang nakakatakot na krisis na kumakalat. Ang krisis na ito ay nagparamdam kay Yehan na unti-unting lumalamig ang kanyang katawan. Sa panahong ito, sina Hong Feng, Wu Ying, Xia Ben, at Lin Chi ay dumating sa likuran ni Yehan. Sa likod nila, ang mga tao mula sa Security Bureau ay abala pa rin sa pagsira ng ito ay magiging problema para sa mga tao ng Cold Country na matuklasan ang mga kagamitan sa loob at malaman ang mga lihim na file na nakaimbak sa mga kagamitan. Napakamakapangyarihan ng taong ito. Tumayo si Wolfgang sa tabi ni Yehan, dahan-dahang hinawakan ang malaking kamay ni Yehan, kahit anong uri ng krisis ang kanyang harapin, haharapin niya ito kasama si Yehan. Sa susunod na pagkakataon na harapin ni Yehan ang isang krisis, hindi niya ito kayang harapin ng magkasama, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya ito papalampasan. Nakatayo rin si Wu Ying sa tabi ni Yehan sa panahong ito, kahit na hindi siya kasing tapang ni Ho Feng, ang kanyang matatag na mga mata ay nagpapakita ng kanyang determinasyon. "Boss, magkasama tayong lumaban. Nakaligtas na tayo sa labanan ng buhay at kamatayan sa China. Matatakot pa ba tayo sa mga barbaro sa kanluran?" Mahigpit niyang hinawakan sa kanyang kamay. Kung nasa China man o sa kanlurang mundo, nahaharap sila sa maraming krisis, ngunit hindi kailanman sila nag-atubili. "Oo, sabay-sabay tayong lumabas, tingnan natin kung sino ang pinakabanal na tao." Sina Bai Tian at ang iba pa ay dumating din kasama ang mga tao mula sa Security Bureau sa panahong ito, hinawakan ni Yehan ang kamay ni Wolfgang at sumulyap sa mga taong nakatayo sa likuran niya, huminga ng malalim, at kalmado lang na sinabi, "Kapag lumabas ka, walang gustong makipaglaban. Hanggat may pagkakataon, umalis ka agad." Nararamdaman kong nakakatakot ang mga tao sa labas. Marahil siya ang taong hinahanap natin. Matandang nagpaparusa sa Diyos. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang mga hininga nina Bai Tian at ng iba pa ay natigil, at ang kanilang mga kamao ay kinuyam sa isang iglap. Maaari bang ang taong nasa labas ay ang nakakatakot na superpower na ito? Sa labas ng bahay na tirahan, sa sandaling ito, ang matandang nagpaparusa sa Diyos na nakadamit na parang maliit na matandang lalaki ay nakaupo ng tahimik sa bangko sa bakuran, ang kanyang mga matandang mata ay nakatingin ng walang pakialam sa pinto ng bahay na tirahan, sa ilalim ng kanyang mga paa ay dalawa ang mga katawan ng mga Oriental, ang dalawang taong ito ay binabantayan ng Security Bureau sa labas, at agad nilang iuulat sa base kung nakakita sila ng panganib sa labas. Gayunpaman, ang dalawang taong ito ay pinatay ng mga matatanda na nagpaparusa sa Diyos, at pinalibutan ng obispo na nakaputi ang lugar na ito ng daan-daang mga pilak na kabalyero.
Sa loob lamang ng isang araw, nawasak nila ang dalawang kaina-hinalang tao sa California City, lokasyon, ngunit ang dalawang kaina-hinalang puntong ito ay ang mga lihim na base ng Japan at Bangsay Kingdom dito. Sa ngayon, ang gusaling tirahan na ito ang huling kaina-hinalang punto. Sa ilalim ng walang pakialam na mga mata ng matandang nagpaparusa sa Diyos, dahan-daang lumabas si Yehan na may isang grupo ng mga tao. May kabuuang higit sa 20 tao. Mahigit sa 100 tao, ngunit ang iba pang mga miyembro ay sinamahan ang mga fragment ng banal na disk pabalik sa Huaxia ilang araw na ang nakalilipas. Tinitingnan ng binatang nangunguna sa paglabas ng gusaling tirahan, nagpakita ng ngiti sa mukha ng matandang nagpaparusa sa Diyos. Walang kabuluhan siyang tumakbo sa dalawang lugar. Mukhang tama ang kanyang pinuntahan. Sa wakas ay nagkita na sila. Mga kaibigan mula sa silangan, natutuwa akong makilala kayo. Dahan-dahang tumayo ang matandang nagpaparusa sa Diyos mula sa bangko. Ngayon ay nakasuot siya ng itim na suit, parang isang matandang ginoo, at magalang kay Yehan at sa iba pa. Sinabi, tinitingnan ng matandang nagpaparusa sa Diyos na lumitaw sa kanilang harapan, ang marangal na hitsura sa mga mukha ni Baitian at ng iba pa ay naging mas seryoso. Ang matandang lalaki sa kanyang harapan ay tila mahina at mukhang isang payat na maliit na matandang lalaki, ngunit hindi nila siya ng ahas maliitin. Ang maliit na matandang lalaking ito, sa sandaling magalit ang matandang lalaking ito, ang mga kahihinatnen ay hindi maisip. Nakarinig nito, tumingin si Yehan sa matanda na nagpaparusa sa Diyos at sinabi, kung tama ang hula ko, isa ka sa mga matatanda ng korte ng Diyos, tama. Tumingin ang matandang nagpaparusa sa Diyos kay Yehan at bahagyang ngumiti, bata, tama ang hula mo. Para sa iyo, kailangan kong lumabas at igalaw ang aking mga matandang buto. Kaya, gusto mo bang mahuli siya ngayon o gusto mo akong gawin ito ng mag-isa? Sa tingin mo ba ako ay ang uri ng taong mahuhuli ng walang laban? Malamig na sinabi ni Yehan. Sinabi ng matandang nagpaparusa sa Diyos, bata, mukhang gusto mo akong gawin ito ng mag-isa, kaya tingnan natin kung mas mahusay ka kaysa sa baliw 20 taon na ang nakakaraan, mas mahusay ka ba kaysa sa kanya? Matandang lalaki, hayaan mo lang dumating ang kabayo. Walang ganyang salita sa aking diksyonaryo bilang handang aminin ang pagkatalo. Lumabas si Yehan na hawak ang Longquan sword. Sa likuran niya, sina Shaben, Linchi, Wolfang, at Baitian ang sumunod ang lahat ng eksperto mula sa Security Bureau, kahit na wala silang pagkakataong manalo sa harap ng matandang nagpaparusa sa Diyos, kailangan nilang harapin ito ng magkasama. Nang makita ito, agad na lumitaw ang obispo na nakaputi na nagtatago sa paligid kasama ang daan-daang mga pilak na kabalyero, at pinalibutan sina Yehan at ang kanyang grupo. Hindi mo na kailangang makialam, huwag mo lang silang hayaang makatakas. Iwinasiwas ng matandang nagpaparusa sa Diyos ang kanyang kamay sa obispo na nakaputi, at pagkatapos ay tumingin siya kay Yehan at ngumiti, hinahangaan ko ang iyong tapang, ngunit sa harap ng hindi mapipigilang puwersa, hindi ito nangangailangan ng tapang upang magpatuloy. Ngumiti si Yehan at sinabi, matandang lalaki, narinig mo na ba ang kasabihang, tinatawag itong walang talo na matapang, patayin. Nang mahulog ang salitang, patayin, ang katawan ni Yehan ay naging isang hindi matatulunang bugzo ng hangin, at mabangis na nag-alis patungo sa posisyon ng matandang nagpaparusa sa Diyos. May mga pag-awit ng espada sa Longquan sword, at ang napakalaking liwanag ng espada ay nagbalot sa ulo ng matandang Diyos na parusa. Sa kalangitan, sinalakay nila tulad ng ulan ng mga espada. Matapos kumilos si Yehan, ilang mga pinuno ng grupo kabilang sina Wolfang at Baitian ay kumilos din, mabangis na sinalakay ang matandang nagpaparusa sa Diyos. Gayunpaman, hindi sumali sina Shaben at Linchi sa kampo na umaatake sa matandang nagpaparusa sa Diyos. Nagtulungan ang dalawa upang bambahin ang obispo na nakaputi. Ito ang utos ni Yehan. Ang bilis ay nagbubukas ng isang puwang upang ang mga tao sa kanilang panig ay magkaroon ng pagkakataong makatakas mula rito. Kabanata 710. Hehe, ang matapang ay walang talo. Kung gayon handa ka ng tiisin ang aking galit. Tinitingnan ang pag-atake na bumagsak mula sa kalangitan, bahagyang ngumiti ang matandang nagpaparusa sa Diyos, ngunit sa susunod na sandali, ang walang katapusang murderous intent ay biglang lumitaw sa kanyang matandang mukha nang lumabas siya, isang nakakatakot na puting banal na liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang puting bagyo ng pagkawasak na nag-alis sa lahat ng direksyon. Ang bagyo ng pagkawasak na iyon ay napakabangis, ang isang pag-atake pagkatapos ng isa pang pag-atake ay bumagsak dito.
Parang paglubog ng bato sa dagat, imposibleng labanan ang bagyo ng pagkawasak na ito, na parang ang bagyo na iyon ay isang super wave na sumira sa mundo, at ang mga eksperto ng Security Bureau ay nagulat sa bagyo ng pagkawasak na ito sa proseso, ang katawan ay agad na lumipad pabaliktad na parang saranggola na may sirang tali, at kahit na ilang tao ay ganap na agad na napatay, nakahiga sa lupa at naging mga bangkay. Sa ilalim ng ganitong uri ng pag-atake, kahit na ang mga masters tulad nina Bai Tian at Wolfgang na nasa larangan ng superintendent ay hindi makalaban, nagsusuka ng dugo at lumilipad pa atras. Kahit na hindi nagsusuka ng dugo si Yehan, napakahiya pa rin niya. Kahit na gawin niya ang kanyang makakaya, maaaring hindi niya mapigilan ang mga galaw ng kalaban. Sa ilalim ng nagniningning na araw, ang mga figure ay mabilis na gumalaw at mas mabilis na umatras, at ang pag-atake na kasing laki ng langit ay bumagsak sa bagyo ng pagkawasak, parang paglubog ng bato sa dagat, hindi nakagawa ng anumang alon. Nakaharap sa sobrang makapangyarihang matandang nagpaparusa sa Diyos ang mga pag-atake ni Yehan at ng iba pa ay walang kapangyarihan. Sa kalagitnaan ng hangin, ang katawan ni Yehan ay umatras ng may kahihiyan, at umatras siya ng ilang hakbang sa lupa bago huminto. Tungkol sa mga pinuno ng pangkat tulad ni Hofeng at Bai Tian, sila ay ganap na nasugatan ng bagyo ng pagkawasak na ito. Lahat sila ay nakahiga sa lupa, at ilang miyembro ng Security Bureau ang ganap na napatay ng bagyo, at walang tunog. Ang unang pagkakataon na nagbanggaan sila, nakaharap sa matandang nagpaparusa sa Diyos, ang kampo ni Yehan ay tila malubhang nasugatan, patay at nasugatan. Nakikita ang eksena na ito, huminto si Yehan at tumakbo patungo muli sa matandang nagpaparusa sa Diyos. Dito, siya lang ang makakapigil sa mga galaw ng matandang nagpaparusa sa Diyos. Kung ang iba ay makipagkompetensya sa matandang nagpaparusa sa Diyos, walang alinlangan na ang kanyang sariling kasalanan. Maghanap ng isang patay na dulo. Hofeng, umalis na tayo, hanggat maaari, pipigilan ko siya, o lahat tayo ay mamamatay dito ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang nakakatakot na banal na apoy ng Suzaku ay sumabog sa kawalan. Sa mga kamay ni Yehan, ang banal na apoy ng Suzaku ay nagniningning ng mabangis. Kumalat ang mga apoy sa paligid niya, at natakpan ng mga apoy ang langit. Mabangis na tumakbo si Yehan sa dagat ng mga apoy, ang isang serye ng mga nagninangas na sibat ay nag-condense ng sabay-sabay sa kanyang mga galaw, at sumabog patungo sa matandang nagpaparusa sa Diyos ng magkasama. Hindi, bata, kahit na mamatay ako ngayon, sasamahan kita ang aking kapatid. Tumayo si Hofeng mula sa lupa, at nakita niya si Yehan na nakikipaglaban sa dagat ng mga apoy na may matatag na tingin sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay bumaling din siya patungo sa Diyos matandang parusa na lumipad, at ang walang awa na kutsilyo ay umiikot sa kanyang kamay, binabaril siya palabas na parang matalim na armas. Gayunpaman, sa likod ni Hofeng, may isa pang tao, iyon ay si Wu Ying, ngunit ginagamit ni Wu Ying ang kakayahan sa pagiging hindi nakikita upang magtago sa hangin, at hindi ito nakikita ng mga tagalabas. Ang dalawang babae, isa sa harap at isa sa likuran, ay lumitaw sa tabi ng matandang nagpaparusa sa Diyos na nakikipaglaban kay Yehan halos sa parehong oras. Nang makita ito, nagmisi ang matandang nagpaparusa sa Diyos, dalawang tao ang dumating upang mamatay, ngunit itatago ko sila, batang lalaki mula sa silangan, hahayaan kong pareho silang mamatay kasama mo. Matapos magsalita, pinalaya ng matandang nagpaparusa sa Diyos ang kanyang kamay, at isang sibat ang lumitaw sa kanyang kamay, at sa wakas ay mabangis na nag-alis sa mga marupok na katawan ni Hofeng at Wu Ying. Ang nakakatakot na suntok na ito ay agad na nagpatigil kay Hofeng. Siya at si Wu Ying ay nawala ng kanilang lakas sa pakikipaglaban, bumagsak ng husto sa lupa, at nahuli ng isang grupo ng mga pilak na kabalyero. Hofeng. Nagulat sina Tian at ang iba pa, at nagmamadaling tumayo upang iligtas sina Hofeng at Wu Ying. Sa araw, huwag kang pumunta rito, dalhin mo ang mga tao mula sa Security Bureau upang umatras ng mabilis. Pero sino naman ang iiwan sa Fire Phoenix sa araw, at agad na nagbanggaan sa pilak na kabalyero? Kahit na matalo sila ngayon, kailangan pa rin nilang subukan. Damn it, sa dagat ng mga apoy, nagalit si Yehan. Nahuli sina Hofeng at Wu Ying, halos maging sanhi ng kaguluhan sa kanya. Mabangis na sumugod ang matandang nagpaparusa sa Diyos na may isang suntok na parang kidlat. Pangit at baliw, ang mga nagninangas na sibat ay kasing siksik ng ulan, lahat ay umaatake sa matandang nagpaparusa sa Diyos. Maganda ang lakas, hindi bababa sa mga mas bata, maituturing ka na sa tuktok. Gayunpaman, hindi ko alam kung gaano karaming mga galaw ang kaya mong harangan ako. Tumingin ang matandang nagpaparusa sa Diyos kay Yehan at ngumiti.
Lumitaw ang mga higanteng puting kalasag at ang nagninangas na sibat ni Yehan ay umaatake sa dalawang higanteng kalasag, ganap na hindi nakakagalaw sa katawan ng matandang nagpaparusa sa Diyos. Well, napigilan siya ng matandang nagpaparusa sa Diyos at wala siyang pagkakataong iligtas ang dalawang babaeng ito. Nangahas kang madistract habang nakaharap sa kaaway. Mukhang napakahalaga sa iyo ng dalawang babaeng iyon. Nahulog ang mga salita, at sa susunod na sandali, ang dalawang malalaking kalasag sa mga kamay ng matandang nagpaparusa sa Diyos ay naging dalawang sibat, na tumusok sa katawan ni Yehan sa isang iglap. Ang bilis na ito ay napakabilis na wala pang oras si Yehan upang yumapekto. Ilibing. Sa kritikal na sandaling ito, sumigaw ng malakas si Yehan. Pagkatapos, ang banal na apoy ng Suzaku ay sumabog ng mabangis sa kalangitan, at pagkatapos ay nagbalot sa matandang nagpaparusa sa Diyos na sumugod. Ang ganitong uri ng pag-atake ng apoy ay bumagsak na parang putik mula sa kalangitan. Parusa ng Diyos na ilibing sa loob nito. Gayunpaman, dahil sa lakas ng matandang nagpaparusa sa Diyos, ang banal na apoy ng Vermilion Bird na kontrolado ni Yehan ay hindi makatulong sa kanya sa sandaling ito. Sa dagat ng mga apoy na bumabagsak mula sa kalangitan, sa sandaling ito, ang matandang nagpaparusa sa Diyos ay papalapit pa rin na may dalawang sibat sa kanyang mga kamay. Gumuho. Ang nakakatakot na pag-atake ng sibat ay bumagsak ng matatag sa dibdib ni Yehan, na tumusok ng dalawang duguan na butas. Matapos magdusa ng napakalaking pag-atake, namutla ang mukha ni Yehan, at pagkatapos ay bumagsak ng husto sa lupa, sa itaas ng lupa. Yehan. Isang tawag ang nagmula sa bibig ni Hofeng at Wu Ying, na patuloy na nagmamasid kay Yehan. Biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon, at nagpupumiglas sila sa mga kamay ng pilak na kabalyero. Kaya niyang makawala sa Silver Knight, ngunit napilitan siyang mapanood ng walang magawa habang nahaharap si Yehan sa isang krisis. Si Raulong Ben, iligtas ang boss. Si Lin Chi, na nakikipaglaban sa obispo na nakaputi at sa pilak na kabalyero, ay napansin din ang eksena na ito, at mabangis siyang sumugod kay Xia Ben patungo sa posisyon ni Yehan. Ginagawa ang iyong negosyo, sa akin na nandito si Mandala, ang buhay ng batang lalaking ito ay hindi mawawala. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, dumating si Mandala kasama ang mga master ng 7 kulay na bulaklak, at ang 7 master ay kumikislap sa kawalan, kasabay nito, lumitaw siya sa harap ng matandang nagpaparusa sa Diyos, na harangan ang daan ng matandang nagpaparusa sa Diyos.